Ayan, nagpapasalamat po ulit kami sa Bombo dahil isa po itong pagtulong sa ating advocacy doon sa mga karapatan ng mga bata, especially na po itong mga na-abandon or foundling kung tawagin po, no. So may batas po tayo, yung Republic Act number 11767, na kung saan ito po ay ang ating Foundling Recognition Act law na naaprubahan po ito noong 2022. So isa po ito na nagpo-provide ng proteksyon at nagbibigay ng karapatan dito sa mga naabandona or mga foundling na bata na magkaroon ng karapatan na magkaroon ng pagkakakilanlan dahil dito po ay nairerehistro na po natin sila na magkaroon ng birth certificate at dito naman po ay nakakandak natin through dito sa batas na ito ay nakaka-provide tayo or nakakakandak tayo ng diligent search para hanapin kung saan man or kung sino man ang kanilang parents. So isa po sa kanilang karapatan ay maitala po yung kanilang pangalan sa isang birth certificate. So, yun po yung isang sinasabi dito sa batas, especially po sa ating mga bata na foundling. Ma'am Marinald, papaano kung hindi po matukoy yung pagkakakilanlan ng magulang ng bata? Siyempre, saan tayo kukuha ng information na sa kanyang pagkakakilanlan at kung sakali, sino ba yung magbibigay ng kanyang pangalan, Ma'am Marinald? Yes po. So, as of now po, meron po tayong 3 foundling na naka-record po dito sa opisina ng Regional Alternative Child Care, Office 1, dito sa Region 1. So pag wala pong hindi po natin matukoy talaga or matrace kung sino po ang parents ng mga batang ito, so ang nagre-register po ng kanilang birth certificate ay ang ating mga local government unit kung saan nahanap yung bata. So sila na rin po yung nagbibigay ng pagkakakilanlan nito or yung pangalan at sila po ang nagre-register ng kanyang certificate of live birth sa local civil registry and then nire-register rin po ito sa PSA. Yes, ma'am. Sino naman nagbibigay ng surname niya, man? Curious tayo kasi pag pangalan parang madaling gawan, di ba, ng pangalan? Pero yung apelido, kanino po sa ia-apelido, Ma'am Marinald? Yes po, binibigay po namin ito sa desisyon ng ating mga local government unit. So sa kanila po nanggagaling yung pangalan. And mostly, yung iba po ay binabase nila kung sino ang nakahanap, yung finder. At binabase rin po nila minsan yung sa apelyido, minsan ay pinapa-apelyido po sa ating mga finder din at kung sino man ang kapitan sa barangay, may mga ganun po. Pero mostly, pinapa-apelyido po nila sa mga sikat na tao. Ayun. Pero para lang po ito sa kanyang pagkakakilanlan at kung saan ito po ay may rehistro sa Certificate of Live Birth. Bawal na po kasi yung meron po kasi mga nangyari noon na baby boy X, baby girl X. So hindi na po dapat ganun, no? So bigyan po natin sila ng matinong pangalan. Ma'am Marinald, yung kunwari, yung nakahanap, di ba, ipapangalan sa kanya or i-apelido po sa kanya, does it give him the karapatan po na ampunin po yung bata kasi nakapangalan at naka-apelido po sa kanya? Pwede po ba yun, Ma'am Marinald? So mostly meron kasi mga pinapangalan sa Finder pero basically hindi po 'yon yung reason para doon nga po sa adoption. So pag adoption po kasi nagkakaroon tayo ng proseso, no, na mag-apply muna tayo as adoptive applicant. And kung foster naman po, mag-apply tayo as foster care applicant. So may difference po doon, no? May pagkakaiba po ang adoption at foster care. So mostly itong mga foundling ay napupunta muna kung nire-refer po sa atin ng local government unit, napupunta po ang mga batang ito sa pangangalaga ng mga lisensyadong foster parent. So temporarily po naaalagaan nila yung bata hanggang ma-exhaust po yung effort sa atin, no, sa government na hanapin yung identity o yung parentage
ng bata until such time po na lahat po ng effort ay ginawa natin pero hindi pa rin po natin mahanap kung sino po ang family ng bata. That's the time po na pwede po natin siyang i-apply for the certificate declaring a child legally available for adoption. Mhm. Meaning po, pwede na pong ma-adopt yung bata. Okay po. Pag-usapan naman po natin yung pagiging isang foster parent. Kasi, 'di ba, kapag nahanap mo yung bata, tapos ikaw wala kang anak, hindi 'yun nagbibigay ng karapatan sa para ariin mo yung bata. So, Ma'am Marinald, ano yung mga dapat na gawin ng isang tao or mag-asawa na matagal nang nais na mag-conceive o nais magkaroon po ng baby pero hindi po binibiyayaan? So, ano yung mga dapat nilang gawin para maging legal at matatawag po ng mga foster parent para magkaroon po ng tsansa na makapag-ampon ng mga foundling ng mga bata, Ma'am Marinald? Okay po. Kung gusto po natin maging isang licensed foster parent, no, nandyan po ang ating mga local social welfare and development office kung saan pwede tayong mag-apply or magbigay ng ating foster care application. I-differentiate ko lang po ang adoption at foster care, no? Mhm. Pag adoption po, ito po ay permanente, no? While doon sa foster care, ito lamang po ay ang temporarily na pag-aalaga sa mga bata na nangangailangan nito. So kung gusto po natin mag-alaga ng mga bata, kagaya po ng mga abandon at foundling, pwede naman po tayong mag-apply as licensed foster parent. Pero inuulit ko po, ito po ay temporary lamang, meaning meron lamang po yung span of time Mhm. kung saan mananatili sa inyo yung bata or aalagaan nyo. So, Mhm. ang goal po ng foster care ay tumutulong po ang ating mga foster parent para hanapin or maibalik or may reintegrate yung bata sa kanyang pamilya. So, yun po muna yung pinaka-inaasam-asam ng foster care or ang goal ng foster care ay maibalik muna yung bata sa kanyang pamilya kung necessary. Mhm. No po? Pero, kung hindi na po talaga kaya, no, or hindi po talaga pwede na maibalik yung bata sa kanyang pamilya, like for example, sa iba't ibang circumstances, kung ito man ay case ng incest rape, ibabalik mo pa ba yung bata sa family? So yun po yung mga ibang instances kung saan hindi na po na ibabalik or na i-reintegrate yung bata sa kanyang pamilya. Mm. Pero sa foster care po, ang tinitingnan po natin dito ay tumutulong po ang mga licensed foster parent para po maalagaan yung bata. Ngayon po, kung ang gusto naman po natin ay permanent na magkaroon po tayo ng anak, Mm. permanent na magkaroon yung bata ng kanyang pamilya, adoption po ang ating applyan. Una po, kailangan po nating mag-apply as adoptive parent Mhm. sa local government unit or sa local social welfare and development office. Mag-submit po tayo ng application. Pero first, kailangan po muna nating dumalo sa mga forum. Meron po tayong every month na forum, virtual po. Kaya kahit sino po, pwede po siyang sumali dito para magkaroon ng certification at yun po yung starting niya na mag-apply as adoptive or foster care applicant po. Mhm. Ayan. Ma'am Marinald, ano ba yung mga requirements para pasa bilang isang foster parent? Ano ba yan? Pwede ba dyan kahit yung mga single na ayaw mag-asawa at gusto lang magkaroon po ng aalaga ang anak, Ma'am Marinald? Yes, ma'am. Wala po tayong discrimination when it comes kung sino po ang gustong mag-apply Mhm. as foster care parent, no? Kasi meron rin po tayong mga LGBTQIA+++ na mga licensed foster parent na rin po. And meron po tayong mga single, meron rin po tayong mga byudo at byuda Mhm. na mga licensed foster parent na rin po. Yung isang requirements po ay kailangan po ay 25 years old pataas po yung Mhm. mag-a-apply for foster care at meron po siyang malinis na interes at sapat na kakayahan at commitment sa Mhm. pagiging foster parent. So, isa rin po doon, sana po ay may mabuti tayong
reputasyon Mhm. dahil mga bata po ang ating aalagaan. So mostly isa lang po yun sa mga basic na requirements pero kinukuhanan na rin po namin sila yung mga pertinent requirements gaya po ng PSA record, ng Mhm. birth certificate or marriage certificate or Senomar man kung single po tayo para mapatunayan po na tayo po ay walang asawa. Mhm. And nagkakaroon rin, meron po rin po tayong kinukuha sa kanila na medical certificate para siguraduhin po na wala po tayong sakit na nakakahawa. Mhm. Kasi mahirap na po ma'am, mga bata po yung aalagahan, baka mahawaan po sila ng sakit. Mhm. Ayan po yung mga ibang requirements ma'am. Mhm. How about ma'am the financial capability ng isang tao or yung mag-asawa na nais pong maging foster parent? Tinitignan din po ba ito? Para na rin sa kaalaman po ng ating mga listeners and viewers na interesado kasi baka sabihin nila, ay, ako kaya, qualified kaya ako, ganito lang yung kinikita ko sa isang buwan na para malaman din po nila yung kanilang kakayahan na maging isang foster parent at makapag-alaga po ng founding child. Opo, ma'am. Bale, ang nandito po kasi sa ating batas, ang sinasabi po doon ay mayroong kakayahang matugunan, no, ang Mhm. pangangailangan ng pamilya or ng foster child. So wala naman po tayong sinasabi doon na sobrang mayaman lang ang pwedeng maging licensed foster parent. Ang sa amin po dito, since meron naman pong assessment ng social worker, ay ang sinasabi lang po dito ay kaya niyang tugunan yung Mhm. pangangailangan ng pamilya niya at ng bata. Since meron po tayong mga social worker na nag-a-assess kung papasa po ba tayo doon sa lahat ng qualification ng foster parent. Pero hindi po namin tinitignan basically yung finance nila na kailangang mayaman ang foster parent basta kaya po nilang tugunan yung pangangailangan.